Magandang araw sa inyo Kuya Paul at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Ako nga pala si Christian, taga Laguna. Matagal na akong follower ng channel ninyo. At isa ako sa mga adik sa mga kwento nyong mga nakakatakot. Kaya heto, isishare ko na rin po sa inyo ang personal experience ko. Nangyari po ito 2017, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Mahilig talaga ako sa pagbibisikleta, lalo na yung mga trail na medyo challenging. Hindi pong hindi patag, hindi masyadong matao, at marami kang makikitang puno kaysa poste o semento. Mas gusto ko kasi yung off-road kaysa city ride. Para sa akin, mas nakakawala ng stress kapag naririnig ko yung tunog ng gulong sa lupa at makalanghap ng preskong hangin. Kaya kapag may nababalitaan akong bagong trail, lalo na kung may kasamang konting thrill o kakaibang tanawin, automatic, nasa listahan ko na. Isa sa mga napuntahan ko noon ay isang forest resort na medyo kilala sa mga bikers. Nasa may bandang Silang, Cavite ito. Ayon sa mga narinig kong feedback mula sa mga kakilala at kaibigan ko, maganda raw talaga yung bike trail nila doon. May mga paahon, pababa, may makikitid na daan sa gitna ng gubat at may ilang bahagi pa raw na dumadaan sa tabi ng ilog. Sabi nila, medyo nakakapagod pero sobrang worth it ang view at experience. Kaya syempre, hindi na ako nagdalawang isip. Game kaagad ako. Mag-isa lang akong bumiyahe noon. Mas sanay ako sa ganoon. Tipong wala kang kailangang intindihin, yung walang hintayin na nagaganap. At sa totoo lang, mas nakaka-relax para sa akin kapag solo ride lang. Nagbike ako ng maaga. Kung hindi ako nagkakamali ay bandang 7:00 siguro yon ng umaga. Bitbit ko ang isang hydration pack at konting snacks, energy bar at kung ano-ano pa. Wala akong balak na tumagal noon. Ang plano ko ay mag-iikot lang ako. I-enjoy ko yung trail at pagkatapos uuwi na rin ako bago magdilim. Pagdating ko sa lugar, sinalubong ako ng tahimik na kapaligiran. May lumapit na caretaker sa akin, isang matandang lalaking parang kabisado na ang lugar. Iho, may isang part ng trail dito na shortcut daw sabi ng iba, pero ngayon hindi na ginagamit. Kung ako sa'yo, iwasan mo na lang yun ha. Bakit naman po sir? Masyadong delikado yung daan na banda roon. At saka madalas daw maligaw ang mga biker doon. May mga nakapagsabi na parang binabalik-balikan nila yung parehong lugar kahit anong liko ang gawin nila. May halong biro ang tono niya, pero ramdam ko rin na may laman ang mga sinasabi niya. Natural, naintriga naman ako. Alam mo yung kasabihang curiosity can kill a cat? Pero syempre pasaway ako. Pagkakuha ko ng mapa ng trail, sinadya kong isama sa ruta ko yung sinasabi niyang shortcut. Mga bandang 2:00 ng hapon, nadaanan ko na nga yung liko na papunta sa bawal na daan. Wala naman ako napansin na sign, pero halata sa kapaligiran dahil madamo. Mas tahimik at parang mas madilim kahit maliwanag pa ang araw. Sa una ayos lang, wala namang kakaibang nangyari. Medyo matarik lang at madulas yung lupa. Sobrang tahimik din ang kapaligiran. Wala akong ibang naririnig kundi ang langit-ngit lang ng gulong sa lupa at huni ng mga ibon, ihip ng hangin at kung ano-ano pang normal na maririnig mo sa kagubatan. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang paulit-ulit na lang yung mga nakikita ko sa paligid. May malaking puno sa kanan, tapos may pabaluktot na sanga sa kaliwa. Tapos may batong parang ulo ng kambing sa tabi. Nilagpasan ko yun ngunit makaraan ng ilang saglit. Nadaanan ko na naman ulit yun. Ilang beses na ulit yun. Siguro mga 6 o 5 beses. Nag-U-turn ako noon. Napahinto ako sa pagpidal. Tinignan ko ang GPS sa phone. Ngunit ganoon na lamang ang pagkainis ko. Dahil walang signal. Umikot ulit ako sa panibagong direksyon. Tapos yun na naman ang tanawin. Paulit-ulit lang. Pakiramdam ko, niloloko na ako ng paligid.
Pakiramdam ko kahit ilang ulit akong dumiko, bumabalik pa rin ako sa parehong trail. Ang weird pa dahil habang nagbibisikleta ako, para mas lalong bumibigat ang katawan ko. Yung tipong bawat pedal ay parang may humihilas sa likod ko. Sobrang hirap. Napapahinto na ako kada ilang metro. Akala ko baka pagod lang ako o kulang sa tubig. Pero may kakaiba talaga. Doon na rin ako nagsimulang kabahan at makaramdam ng takot. Pasado 1:00 siguro noon, may kadalima na ang paligid at mas lalong lumamig ang hangin. Mabuti na lang ay may nakakabit akong front at rear light sa bisikleta. Kaya kahit papaano, naaaninagan ko pa ang daan. Hanggang sa may napansin akong lalaki sa may bandang unahan na nasa tabi ng isang puno. Ang pagkakapwesto niya, kalahati lang ng katawan niya ang kita. Hindi ko masyadong maaninagan ang mukha niya pero napansin ko na kumakaway siya sa akin. "Dito ka dumaan! Dito ka makakaalis!" Hindi ko maiwasang matuwa noon dahil sa wakas, may tao na akong nakita. Kaagad naman akong lumapit sa kanya. Bumaba ako ng bisikleta at tinulak ito habang sinusundan siya. Hindi siya naglalakad sa unahan, kundi sa bandang tagiliran ko. Saktong-sakto ang distansya naming dalawa na para bang ayaw niyang maunahan ako o maiwanan ko siya. Tahimik lang kami habang naglalakad. Ang tanging naririnig ko lang noon ay ang langit-ngit ng mga tuyong dahon na naaapakan namin, ang mga huni ng gulong at mga maihinang ugong ng hangin. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong napapansin. Parang pabaliktad siya kung maglakad. Nung una akala ko'y namalikmata lamang ako. Baka dahil madilim na, baka dahil pagod na o baka gutom na rin ako. Pero napakagat ako sa labi nang muli ko siyang silipin mula sa gilid ng mata ko at hindi ako nagkakamali. Yung hakbang niya, paatras, para bang patungo siya sa unahan. Pero ang galaw ng katawan at paa niya, pabalik. Doon na nagsimulang magtaasan ng balahibo ko. Muli akong sumulyap ng dahan-dahan. Pinilit kong silipin ang anino namin na tumatama sa damuhan sa tabi ng daan. Ang anino ko ay normal lang pero ang anino niya, talagang kinatakot ko. Ang hugis ng anino niya ay parang kabayo. Mahaba ang muka, nakausli ang tenga, matangkad at payat ang katawan. At bagyang gumagalaw-galaw pa ang buntot niya. Pakiramdam ko, parang may bumagsak na yelo sa sikmura ko. Inunahan ako noon ng takot. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng katawan ko, lalo na naisipin na hindi tao ang kasama ko sa gitna ng madilim na kagubatan. Dala na rin siguro ng pagod, gutom at labis na takot. Nandilim ang paningin ko. Ang huling naaalala ko lang, bumagsak ako sa damuhan at bago ako tuluyang bawian ng ulirat, may nasilayin akong paa ng kabayo. Nagising na lang ako kinabukasan. Nasa may gilid ako ng highway. Kaladkad yung bike ko at ang mga palad ko may mga galos. Ilang saglit pa, dumaan ang tricycle driver at tinulungan niya ako. Sabi niya, may matandang lalaki raw na nag-utos sa kanya na tignan yung parte na yun ng daan dahil merong naligaw daw. Nakauwi ako ng ligtas at dahil hindi ako mapakali, kinabukasan nun ay binalikan ko yung trail. Pero laking gulat ko nang sabihan ako ng caretaker. Iba yon sa caretaker noong nakaraang araw. Tinanong ko kung nasaan yung caretaker pero ang sabi niya, siya raw ang caretaker doon, ang bukod tangi. Anong shortcut ang sinasabi mo? Yung daan ay sinarado namin matagal na. Ilang taon na rin siguro. Wala nang dumadaan doon. Yung huli ay 2012 pa. At hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Hanggang sa makauwi ako, dala ko pa rin ang takot at kaliktuhan. Gusto kong isipin na bangungot lang ang lahat.
Isang masamang panaginip na dala ng gutom at pagod. Pero hindi. Ramdam ko talaga na totoo ang lahat ng nakita ko noong gabing yun. Mula nun, hindi na ako bumalik sa lugar na yun. At doon ko na rin na-appreciate ang pagbabike na may kasamang iba.